2019 nang ilapit sa inyong lingkod ang reklamo sa hukay sa gitna ng kalsada sa Toktokan Street, Barangay Masambong, Quezon City. Daing ng mga residente at motorista noon, bukod sa pahirap sa kanilang pagbiyahe, delikado rin ang hukay dahil sa kakulangan ng harang dito at warning signs. Posible rin daw itong pagmula ng sakit lalo na sa panahon ng tag-ulan. Binalikan ng ACT-CIS Party List at Erwin Tulfo on-air team ang inirereklamong hukay at agad na tumambad sa amin ang saradong bahagi ng kalsada sa Toktokan Street. Nananatili pa rin nakatiwangwang ang naglalawa ng hukay sa kalsada. Wala na bagang gumagawa, lagi na po yan na ganyan. Dami pong nagmumurang nagdadaan dahil yung namamaralingke, nagbabayad sila ng mahal sa tricycle kasi mahal ang singil dahil hindi na nga makapunta ang tricycle dito. Umalangaw po at saka maraming ipis, daga. Dati hindi inaabot ako ng baha. Inaabot po, naghahakot kami pagbaha. Ang barangay naman patuloy sa pagmumonitor sa lugar ng Toktokan Street. Nanawagan din sila na sana ay paspasan hanggang sa tuluyang matapos na ang proyekto. Pag nalalagyan ng tubig, natatakot kami kasi yung Tagayba Barangay, nagsuswimming dun kung malunod, kasalanan pa namin yan Ang gusto lang naman namin, matapos ng maayos yung proyekto o mas mabilis. Sa pagkikipag-usap naman ng aming team sa RU Aquino Construction and Development Corporation, ang kontraktor ng proyekto na bahagi ng flood control project at retarding pond sa katabing barangay, hindi nila pinababayaan daw ang hukay sa kalsada. Pagka may walang harang doon, na-actionan naman namin kaagad Bali, kung sinabi nila ngayon, kinapunan, tapos na po, ginagawa na kami para. Minsan naman kasi yung paghukay namin, siyempre, umaatras kami ng umaatras, hindi namin nalalagyan kaagad ng harang. Sa hapon, doon na lang namin hinaharangan para walang mahulog po. Ayon naman sa Department of Public Works and Highways, maraming dahilan kaya inabot na ng ilang taon ang proyekto. Ang talagang main cause ng delay ng project is number one, may nilad. Then second, pumasok si COVID 2019. At the same time, yung revision ng RCBC to steel pipe na 5.5 meters. Dagdag pa ni Engineer Mendoza, nagbago na rin daw ang layunin ng proyekto kaya inaantay nilang maaprubahan ang karapatang pondo para dito. Naging option po namin, since na ito, posibleng matapos to na hindi ito magagawa, meron kaming option dito na yung tubig, patakbuhin sa San Juan River, gagawa kami ng gate na dito. Para maging functional, ilang to. Pero assumption natin, kung baka 2026, 2027 na to. Yun ang lalabas. Kaya lang ito, walang kasiguruduhan kung by doon sa approved revised completion date niya na August 2026 kung makukumpleto. Kasi nga, nakadepende kami doon sa relocation ng buong area ng perimeter ng retarding pond. Ang tanong ngayon ng mga residente at motorista, hanggang kailan sila magtitiis sa nakatiwangwang na hukay ng kalsada? Bakit hindi na lang daw takpan ang butas pansamantala kaysa bukas ito at posibleng maging peligro sa mga residente sa lugar?